Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes, matapos matukoy na sufficient in form House Committee o House Justice Committee, mainit na rin ang talakayan kung sufficient in substance din ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Low pressure area sa bandang Mindanao, malaki ang posibilidad na tuluyang mabuong bagyo. Ngayong buwan ng mga puso, mga otoridad nagbabala. Huwag paloloko sa mga scammer na pinapaibig ang kanilang mga biktima gamit ang AI. Batang may cancer na nasawi matapos na hindi maipagamot ng mga magulang, hindi rin maipalibing. Nananawagan po sila ng tulong. At usap-usapan, Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala kung saan-saan na raw nakikita na magkasama. Sila na nga ba? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang Bring my guy. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang, kita. Mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang dalawang motoristang naghabulan at suntukan sa gitna ng kalsada sa Cainta, Rizal. Habang sa Makati, sugatan ang pahinante ng isang van matapos maaksidente ng gitgitin sila ng motor. Magbabalita si Nina Ong Pauco. Nakatagilid at nakahambalang sa kalsada ang close van na ito nang abutan ng mga otoridad sa southbound lane ng EDSA Buendia kanina. Kwento ng driver ng close van, bigla raw siyang siningitan ng isang motorsiklo, kaya kinabig niya ang manibela. Mabilis na pangyayari, hindi ko na rin po alam. Salamat na nga dito din sa hindi dito sa kabilang side, which is mas maraming sasakyan. Po yung motorsiklo po, nagipag-unahan po sa kanila. Bale, si kuya, umiwas siyang pag-iwas siyang ganun, bigla sigla sumalpok dito po sa may gutter. Opo, kitang-kita ko po. Hindi ka nga malam kung laseng, kung hindi namin maintindihan. Sinigawan pa nga ng asawa ko eh. Hindi siya uminto, diretso lang po. Wasak ang bahagi ng center island na tinamaan ng sasakyan. Ligtas naman ang driver, bagamat iniinda niya ang pananakit ng braso. Nasugatan din sa braso ang isa sa dalawang pahinante ng van. Tumagal ng halos 2 oras bago na ialis ang humambalang na closed van. Viral naman ang hamunan ng dalawang driver na ito sa Cainta, Rizal. Hetong isa, walang saplot pang itaas at may bitbit pa na baseball bat. Habang ang isa nakaputing t-shirt, nagaambahan pa sila nung una. Pero si Kuya nakatopless, panayang sigaw doon sa nakaputi. Narindi na yung isa kaya pinagsusuntok siya sa gitna ng kalsada. Sa lakas ng kamao ni Kuya nakaputi, napahiga ang lalaking walang pang itaas at naumpog pa sa isang SUV. Bumangon pa ito at akmang papalag. Pero napatakbo rin kalaunan. Dito na siya hinabol ng kaalitang driver at hinabol pa ng suntok kaya nawalan siya ng malay. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari pagkatapos ng tagpong yan. Pero nagpatawag na ng ambulansya ang lalaking nakaputi, pati ang mga nakakitang rider. Oo, tahimik ako, boss. 2 beses niya ka pinaba, boss. Magpapagas na nga ako dito eh. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang dalawang sangkot sa road rage. Natuklasan din kasi na expired pala ang rehistro ng isa sa mga sasakyang sangkot sa viral video. Sa ngayon, suspindido na rin ang kanilang mga lisensya at nakaalarma ang kanilang mga sasakyan. Posible pa silang maharap sa reklamong reckless driving at obstruction of traffic. Kapatid, para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5. Sa mga nag-aasam na hindi maging malamig ang Valentine's, ngayon pa lang ay nagpaalala na po ang mga otoridad. Sa panahon ngayon, hindi lang puso, kundi pati utak ang dapat pairalin dahil baka ang akala nyong forever, scam pala. Magbabalita si Ian Suyo. May backstory, may drama, at mabubulaklak magsalita. Kung ganyang klase ang manliligaw, kahit pa call or text yan, marami talagang mabobola. Pero ingat, dahil naobserbahan ng Scamwatch Philippines at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na dumarami na ang ganyan na scammer pala.
Ang gamit nila, Artificial Intelligence o AI, pero hindi mo agad mabibisto. Before they sound like robots, okay, hanggang ngayon meron pa rin konti, pero mas nag-improve na sila kasi gumagamit na sila ng AI. Di ba? Nung lumabas yung generative AI, naging active yung generative AI 1 to 2 years ago, nag-improve na sila. Kuhang-kuha raw tayong mga Pilipino ng AI scammers dahil madalas TMI tayo o too much information. Because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. Malungkot ka lang, ina-announce mo na sa buong mundo malungkot ka. The scammers know the calendar of the human heart. Sa ngayon, may 6 daw na pinakaginagamit sa love scam. At syempre, bawal ang ma-fall. Number 1, yung mga sad boy o sad girl. Sa sobrang paawa, nag-online limos na nga. Pero dahil mahal mo na, sibigay ka naman. Number 2, the seducer. Dadaanin ka sa sexy photos, magpapalitan kayo, tapos ang ending, blackmailing. Aray mo! Love scam number 3, the investor. Ito yung kunwari afam silang mayaman at dahil bet mo rin ma-achieve ang ganyang lifestyle, si-invest ka naman sa peking crypto. Love scam number 4, the serviceman. Dito, target ang matatandang babae pero mayaman. At ang manliligaw kuno, mga sundalong foreigner. Number 5, the escort. Sila yung willing daw makipag-meet up pero papa-money transfer muna. Yun nga lang, no-show sila. Aray mo ulit. Pang-anim at panghuling love scam ay yung slow burn. Ito yung masakit kasi mag-i-invest ka ng oras sa talking stage. Tapos kukunin nila ang matamis mong oo. Saka sunod na hihingi ng ipon mo. Pero aray mo na naman dahil sindikato pala sila na sa ibang bansa at hinuhut-hutan ka lang talaga. Noong nakaraang taon lang, umabot sa 123 love scam cases ang naiulat sa CICC. At karamihan sa mga nabibiktima dyan ay yung gumagamit ng mga dating applications o websites sa paghahanap ng kanilang ka-forever na foreign national o yung tinatawag na mga AFAM. Pero ang ending, broken na ang puso, broken pa ang bank account. Kung sa tingin ninyo kahina-hinala ang kausap ninyo, i-report kagad ang mobile number, URL o social media account para ma-block ng mga otoridad. Pwede ring tumawag sa National Anti-Scam Hotline na 1326. Ngayong buwan ng pag-ibig, huwag marupok, lalo na kung sa chat mo lang yan nakilala. Kapatid para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Nasawi sa samot-saring sakit ang isang paslit sa Agusan del Sur pero hindi pa tapos ang kalbaryo ng kanyang mga magulang dahil kapos pa sila sa pampalibing sa bata. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Binawi ng karamdaman ang buhay ng isang paslit sa Agusan del Sur. Pero ang mas masakit, hindi pa siya maipalibing ng kanyang mga magulang. 2 buwan pa lang si Baby J nang may tumubong bukol sa kanyang ulo. Nang ipasuri, na lamang hydrocephalus pala ito. Pero hikahos ang mga magulang kaya hindi siya naipagamot. Yun nga lang habang tumatagal, ayon sa concerned citizen, lumalala pa ang kondisyon ni Baby J. Need na po niya ng oxygen araw-araw po sa kanyang katawan po. Masakit po yung ulo niya, yung tiyan niya, lagi po siyang namumutla. Parang nahihimatay po yung bata daw, sabi ng mga magulang. Nang maipatingin na siyang muli sa doktor, na lamang may isa pang malubhang sakit si Baby J. Yan ay cancer sa tiyan, dahilan ng pagsusuka niya ng dugo. Nitong January 29, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Hanggang sa lamay, ramdam ang hirap ng buhay ng kanyang mga magulang. Nakiburol sila sa tiyahin ng bata, wala ni bulaklak o kape para sa mga bisita. At ang mas malaking problema, sa Wednesday po, ililibing sana si Baby J. Kaso po wala po silang sapat na pera para panglibing ng bata. Sana po ay matulungan po ninyo ang mga magulang ni Baby J po sa pangangailangan ng kanyang burol at libing. And maraming salamat po pala sa 1PH. Thank you so much po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita.
Sa iba pang balita, arestado na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa pulis na natagpuan sa Poso Negro sa Malolos, Bulacan. Ayon sa mga pulis, pinagbabaril at sinimento pa ang biktimang si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. nang ma-recover sa loob ng septic tank. Isang pulis Malolos ang kasama sa 3 nahuling suspect. Patuloy namang tinutugis ang mismong gunman. Base sa investigasyon, simpleng biruan na nauwi sa pikunan ang sanhi ng pagpatay. From the moment that he was tagged as missing or reported to be missing, our police officers had been working around the clock to discover, uncover, to establish what really happened. Especially over the weekend, we have various development. This case had been solved and cases will be filed. Nadagdagan naman ng isa ang naarestong suspect sa pagpatay kina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Bukod sa mag-asawang suspect na sina alias Pia at Christian at tauhan nilang si alias Hill, inaresto na rin ng mga pulis ang babaeng kasama umano sa bahay ng mga suspect at tumulong na maglinis sa crime scene. Maituturing na raw na case closed ang kaso ng pagpatay sa policewoman na si Dayan Marie Mollenido at anak nito. Ayon yan mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla. Para sa update, magbabalita live mula sa Camp Crame, Simon Gualvez. Mon, ano na ba ang update dito sa kasong ito? Yes, Cheryl, tinuturing nga ng DILG na case close itong naturang kaso ng pulis at kanyang anak na napatay dito nga sa insidente na ito, no? At ang sinasabi, talagang all accounted na ang 4 na suspect na pinaniniwala ang involved sa pagpatay sa naturang pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. At ang pinaka-motive daw na sinasabi ng PNP dito at ng DILG ay yung pera. Backgrounder lang, no? Ang pinaka-istorya kasi nito at ang pinaka-suspect na tinuturo dito ay yung mag-asawa na car sales agent at yung asawa nitong dating pulis. Yun na pawang inaanak pala sa kasal nitong biktima. Ang pinaka-story or backgrounder kasi, Cheryl, nagpapabili ng Montero itong biktima sa car sales agent. Nakapag-down na siya dito daw ng 550,000 pesos initially. At para mabuo pa yung mga kakulangang halaga, sabi niya, ibebenta ko na rin yung sasakyan ko na Innova dito nga sa naturang car sales agent na rin. At nung makahanap na raw ng buyer itong car sales agent para sa Innova sa halagang 450,000 pesos at kung saan nagkaroon na sana ng bayaran, dito na pinatay itong biktima. Dahil ang pinakapakay ng mag-asawang suspect talagang idorobo yung mismong pera na 450,000 at para makuha na rin talaga nila yung 550,000 pesos na non-existent pala kasi para dun sa Montero. So a total of 1 million pesos yung pinakanatangay nitong mag-asawang suspect. Sa tanong naman kung bakit nga pati yung bata kasama na rin pinatay ng mag-asawa, ang sabi ng mga pulis base sa kanilang investigasyon at sa mga nakuha ring pahayag ng mga suspect dahil kasama rin na nandun nga bit-bit ng kanyang nanay kaya dahil nandun na rin daw kaya pinatay na rin daw itong 8 taong gulang na bata. Dinala raw ang mag-asawa sakay ng kanilang sasakyan. Dinala raw ng mag-asawa yung biktima at kanyang anak sakay ng kanilang sasakyan papunta sanang Baguio. Kasama pa nila yung 3 nilang mga anak sa loob ng mismong sasakyan. At habang papunta nga ng Baguio, dito na dinispose yung mga biktima. Isa nga sa Bulacan at isa naman sa Tarlac. So, ang next sa tanong naman, anong update dun sa asawa mismo ng biktima? Ngayon kasi, under pa rin siya sa restrictive custody ng mga pulis dahil nga, una, ini-implicate siya nung car sales agent, si Pia, yung babae, na involved din dito sa naturang krimen. At pangalawa, ang sabi ng PNP at ng DILG, bakit daw pinakremate kaagad yung katawan o labi nitong kanyang misis. At the same time, hindi daw nila nakitaan ng pagdadalamhati masyado itong asawa gayong namatay ang kanyang misis or ex-wife at kanyang anak dito nga sa naturang krimen na ito. So ngayon, under restrictive custody pa rin siya dahil patuloy pa raw aalamin ng mga pulis kung talaga nga bang may
pananagutan din at may kinalaman itong asawa ng mismong napatay na pulis. Matagal na daw may mga record ng estafa at kidnapping pa nga no itong mag-asawang suspect dito, no? Particularly lalo yung ex-police na dahilan ng kanyang pagkakadismiss. Marami na rin daw silang mga record ng estafa o na-estafa ng mga biktima, kabilang na rin ng ilang mga pulis na dating kaklase pa nga nitong na-dismiss na asawa nga nung PIA. So, yan yung mga ilan sa mga nilinaw ng PNP at DILG sa kanilang ginawang press conference dito sa Camp Crame ngayon lamang, Cheryl. Sa kabuuan, gaano karami yung sangkot sa krimen na ito at ano yung mga kakaharapin nilang kaso? Apat yung pinaka main suspect na binabanggit dito sa krimen. Yung mag-asawa na yung car sales agent sa ex-police at yung mga accomplice nga nila nakasama na unang sumuko at yung pinakahuli nga na nabanggit din natin sa balita, no. So patong-patong na mga kaso ang kakaharapin nila para nga sa pagpatay dito nga sa naturang mga biktima at kasama na rin daw dyan din nga yung robbery dahil nga sa pagkakakuha dun sa pera na tinangay nila mula dito sa biktima matapos sanang matanggap yung bayad no para sa binebenta niyang sasakyan. Cheryl. Mon, sabi mo nga ay hindi lamang sila itong si Molyanida ang kanilang nabiktima, marami pang nabiktima. Ano ang sabi dito ng kanina during the press conference? May mga iniharap ba? Meron na bang nagpunta at magkakaso rin dito sa mag-asawa o mag-partner? Oo. Tama ka, Cheryl. No? Talagang, kumbaga, binackgrounder lang nila itong mag-asawa na suspect nga dito na yung babae, may mga record do ito ng estafa cases before, including yung kanyang husband na ex-police nga at may mga kidnapping nga rin na incident or kaso. So, yung estafa, marami na daw na biktima. So, ngayong sinasabi nga nila ito, they are inviting and encouraging other victims kung sakasakali na baka may mga reklamo at talagang napatunayan na sila nga ay kasama rin sa mga nabiktima no in the past nitong mag-asawa ay maaaring lumapit daw sa PNP para nga at least mapalakas pa yung kanilang kaso o matulungan din sila to file on a separate case para sa pagharap nga nitong mag-asawang suspect. So ang nakakalungkot lang daw kahit mga pulis nga binibiktima nitong mag-asawa in terms of estafa no sa ganung klase daw na record nakilala nga ng PNP at ng DILG etong mag-asawang suspect. And then yung pinaka yung asawa ng biktima is under restrictive custody ngayon ng QCPD pa rin. Cheryl. Mon, puntahan naman natin yung kaso ng isa pang pinatay na pulis na si Renato Kasaway na natagpuan nga sa septic tank. May update na ba sa mga suspect sa krimen? Yes, Cheryl. Actually, may mga paglilinaw at update din na binigay ang PNP hinggil dito. Nila itong case solved dahil na nakita nila at napatunayan na kung sino ang posibleng mga may kinalaman sa pagpatay dito nga sa pulis no na si Kasaway. At ang pinaka backgrounder naman dito ito kasing si Kasaway, meron silang inoperate noong December 24 na grupo at yung grupong inoperate nila mukhang babalik no or gaganti sa naturang pulis. So itong isang suspect na binabanggit nila na hindi pa naaresto ngayon, who happens to be Salamat ang pangalan, at large pa yan, siya yung mismong bumarel o gunman dito nga sa naturang biktima. Siya yung kikitain sana ng biktima bilang isang asset, no? Pero it just so happen, ito pala ay kagrupo din talaga nung kanilang inoperate na grupo noong December 24 at meron silang kopya ang mga pulis ng CCTV na talagang nagkaroon pa ng diskusyon at on a broad daylight at sinabi nga doon na mukhang marami nang nalalaman itong si Kasaway kaya dapat na talaga daw itong itumba. So sa mga puntong iyon, dito na talagang binarel, may tama sa ulo itong si Kasaway at 2 tama din ng bala sa kanya mga kamay na kumbaga parang sinasalag daw yung pagbaril sa kanya.
At ito'y narinig lang doon sa CCTV. Hindi nakita doon yung pinakapagbaril pero narinig yung mga gunshots mula sa insidente. At meron din silang isang suspect na police na pinagsumbungan, no? Pinagsabihan ng mga nandoon sa area on what transpired. At ang pinaka-violation naman ito or pinaka-naging reason ba't siya inaresto rin ng PNP dahil after all those incident na sinabi sa kanya, hindi niya man lang inaresto yung mga nagkwento sa kanya at di man lang sinabi sa PNP, no, at as a whole yung naturang insidente. So pinatagal pa, no, on a certain number of days. Kaya nga ngayon at large pa rin itong pinaka main gunman na hinahanap na si Salamat, at naglabas din ang DILG ng 1 million pesos na reward money para sa kanyang pagkakaaresto. Para nga itong si Julian Salamat, yun yung kanyang pangalan na hinahanap ngayon ng mga otoridad. Other people na nandun sa area kung saan nagpunta, itong si Police Corporal Kasaway, kasama yung Salamat, lahat sila ay pawang arestado na. Pati na rin yung pinagsuman na Police Corporal Abalos naman na nakwentuhan nga nung insidente pero wala naman daw man lang ginawa. So, sa ngayon, they are considering this case as case solved. Not yet closed dahil nga patuloy pang hinahanap itong mismong gunman sa insidente. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga bay, sa Mindanao, Monan, ang ubang opisyal sa DPWH sa Calbayog, Samar. Nadiskobrehan man gud nga wala di ay nangayo og clearance ang maong mga opisyal gikan sa Philippine Ports Authority o PPA para sa paghimo og tulay sa parte sa bypass o diversion road sa Calbayog City Coastal Road. Pero nagsugod na dayon ang construction. Ang gikabalakan ni Dizon, 5.2 meters lang ang gitas-on ani gikan sa tubig. Basin man gud nga mamanggaan ni sa mga moagi nga mga barko, mga bay. Hinuon mag-istorya na ang mga opisyales sa PPA ug DPWH aron masiguro nga dili maaberya ang paghimo aning proyektoha. Paano kayo nakakagawa ng proyekto na hindi nyo kiniklear sa PPA? Alam mo, sinasabi ko sa inyo at the very least, gross negligence to, kaso to sa inyo. Naiintindihan nyo ba yun? So magdasal kayo na pwede pang remedyohan to o papayag ang PPA dun sa design nyo. Kasi kung hindi, may malaki kayong problema dito. Giadto sab ni Dizon ang Gandara Bridge nga maoy gakonektar sa mga lungsod sa Gandara ug Katbalogan sa Maharlika Highway. Naguba ang parte ani ni adtong 2020 pero hangtod karon wala paghihapon na human ang konstruksyon. Matud pa sa DPWH maayo na ang 70% ani pero ang 30% guba paghihapon. Sa pagkakaroon ang plano sa DPWH kay pilion na ang mga pinakadagkong kontratista sa nasod aron mabuhat ang full-blown rehabilitation sa Maharlika Highway. Misalig si Dizon nga kaya rani bisan pa og dako ang matapyas sa DPWH budget karong tuiga. Yung budget sa 26, yung budget next year, plus yung mga savings natin na nakuha nung 2025, tingin namin, hindi natin kailangan umutang para dito. Tingin namin, kaya na to ng locally funded funds. No? Lahat priority eh. The entire Maharlika needs to be the top priority. And right now, Maharlika Highway has become the top priority of the DPWH. Kani mga bayig isyuhan og show cause order sa Land Transportation Office o LTO katong organizer sa Boss Ironman Challenge Mindanao Cup nga gipahigayon ni adtong weekend. Sa gunson man gud ang mga naaksidente sa event, unya nag-viral pagid sa social media. Adunay mga insidente sa overspeeding, paggamit og unauthorized accessories og blinkers, dili paghunong sa red light, ug aduna say mga wala gituman ang mga traffic signs. Ang resulta ani mga bay daghang mga aksidente. Napagyoy namatay, unya apil pagyud ang usa ka 7 years old nga bata. Nahimo ning kontrobersyal ang Boss Ironman Challenge
Tungod kay grabe kaayo ang pressure sa mga moapil nga riders nga kinahanglang mahuman ang 1,200 kilometers nga ruta sa sulod sa 24 ka oras. Kaning tuiga giplano unta sa organizer nga BMW Owner Society of Safe Riders o BOSS nga himuong mas luwas ang challenge. Gipatasan nila ang time duration ngadto sa 36 hours. Nagpatuman og mandatory nga 8 to 12 hours nga rest period ug gidili ang pag-apil sa mga solo rider. Sa laing bahin mga bay, gipasidungdan sa Cebu City no ang usa ka artist sa ilang giselebrar nga Art Month. Atong mahibaw-an ang mga detalye ani gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Art Month karon dinhi sa Cebu. Sa exhibit sa Capitol Building, ang gipili sa mga organizers nga isa sa mabida, ang 64-year-old nga si William Avila. Ito sa nakapag-awak, labi na sa kabatanunan nga mahilig og art, nga unta nga sila po budasig. Kay kami mga idadara na padaw naman mi nga malaya, nga doon na pa yung mga kabatanunan nga masunod sama ka namo. Muna nga, nindot kayo ni nga kinik sa kapagdasig, awak sa mataan. Iladod si Tatay William dinhi sa Cebu City nga nagbaligya og mga painting o nagdrawing niini nga live sa kilid sa dalan. Kung makalabay mo sa Colon Street o Fuente Osmeña Circle, posibleng nakita na ninyo siya. Siyempre, nausab dinhi sa exhibit ang mga obra sa mga sikat nga Cebuano artists o designers. Apil diha sila Cari Santiago, Philip Rodriguez o Dexter Alasas ug uban pa. Mga dili gyud mapugngan ang mga art collector sama ni Jovi sa pagpalit. I love cats and dogs. Anya, ang iyang painting ka na may cats and dogs. Individual siya and it's very cheap ra siya. And then support na sad sa local artist nato dinhi. Sa dome area sa main building sa Capitol aduna ang sinina ug fashion accessories nga display. Malipayon usab si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga miabli sa maong okasyon. This is the first among many spaces we will create to honor our artists, uplift our creatives, and allow the soul of Cebu to flourish. To our artists and especially to our creatives, know that your province sees you, believes in you, and will continue to support you. Alang sa mga gustong makaabot, abli ang exhibit sa tibok buwan dinhi sa Kapitolyo sa Cebu. Mga kapatid, Dale Israel, One News, Cebu. Puto brasa ta diha mga bay, magkuyog na sad taugma para sa mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Susunod, House Justice Committee, mainit pa rin ang diskusyon kung sufficient in substance ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At tax cases laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya kaugnay sa kanilang luxury cars, ibinasura ng Department of Justice. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ibinasura ng Department of Justice ang tatlong reklamo sa excise tax ng mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya kaugnay ng ilang luxury vehicles. Pero hindi pa rin sila ligtas sa pagharap sa Court of Tax Appeals dahil sa dalawang kasong nakatakdang ihain sa kanila dahil naman sa pagtatago umano ng totoong kita noong 2020 at 2021. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakasama natin si Department of Justice spokesperson, Attorney Paulo Martinez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Martinez. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa lahat. Thank you then for having me. Attorney, para po sa kaalaman ng publiko, bakit ibinasura ng DOJ itong tatlong reklamo sa excise tax laban kina Curly at Sara Diskaya? Opo. So ayon po kasi sa tax code or the National Internal Revenue Code ng ating bansa, ay importer po ang liable sa pagbayad ng excise tax. And it was found na yung mga Diskaya couples po, both Curly and Sara, are not the statutory taxpayers. Hindi po sila yung may obligasyon na magbayad sapagkat hindi po sila yung nagpadala ng mga kotse na yon or they were not the ones who imported it.
ano po sila, end consumer. They bought these vehicles, luxury vehicles, from a local dealer. So yung local dealer po yung may obligation to pay itong excise taxes na to. Okay. So, yun, klaro na sadyang wala ng pananagutan po ang buyer ng sasakyan kung mapapatunayang hindi nagbayad ng tamang buwis ang importer. Labas na po sila Opo. doon. Yes, Cheryl. Kasi ano po yun, ang excise tax po kasi, ayon sa batas natin, indirect tax yan. Ibig sabihin, yung importer po, in this case, dapat pinapasa niya yung selling price na ibinenta niya yung kotse to the consumer. Pareho lang po yun sa kunwari pagbili natin ng sarili nating mga kotse. Hindi po tayo ang magbabayad ng excise tax sa mga vehicles natin. It's the importer that does so. So hindi liability po yun ng importer, not the person o yung consumer po nung kotse na yun. Kasama doon sa reklamo ilang high-end vehicles tulad ng Land Rover, Range Rover, Cadillac, Escalade at Mercedes-Benz. So may epekto ho ba yung uri o halaga ng sasakyan sa desisyon ng DOJ? Wala naman po. Basta may non-payment of excise tax ang tinitingnan po ng DOJ in determining kung may liability po yung taxpayer. But the excise tax itself, percentage tax po kasi yan that's based on the gross selling price ng isang article. In this case, yung vehicle nga po. So, yung amount that the BAR determined na percentage based dun sa selling price ng kotse na yon, nakita po nila na hindi nabayaran ng importer. Tapos yung Discayas po kasi were found in possession of these vehicles. Ang defense po nila is that meron sila mga resibo to prove that they in fact paid the selling price to the importer, na importer dapat nagbayad ng excise tax na yon at tinak na lang sa selling price na pinapagbenta nila sa consumer. So ngayon, Attorney Martinez, ang dapat hahabulin ng BOC, yung importer na. That's correct po. Tama yan, Cheryl. It's the importer who's liable as the taxpayer. Ano naman po yung estado nung dalawang natitirang kaso na isasampalaban sa mag-asawang Diskaya sa Court of Tax Appeals naman? Opo, so for the 2 cases, so 5 po kasing kaso yun, 3 were the non-payment of excise tax, which were dismissed. And then 2 refers to willful tax evasion with respect to the income tax of the Diskaya couple. So doon po sa sa tax evasion cases na yon, nakita po ng panel of prosecutors na hindi nakapagbayad ng tamang income tax ang mga Diskaya sapagkat underdeclared or misdeclared yung income tax na natanggap nila for the taxable years involved sa kanilang mga income tax returns. So that's for taxable years 2020 and 2021. Isasampa na po yan sa Court of Tax Appeals. The assigned prosecutors are now filing the necessary information, preparing the necessary information for filing with the Court of Tax Appeals. Attorney, paano masasabi na itinago nga ng mga Diskaya yung totoong kita sa kanilang income tax returns para sa taxable years 2020 at 2021? Gaano kabigat yung ganitong uri ng kaso laban sa mga sole proprietors tulad nga po ng St. Gerard Construction? So, ano po yan the income tax determined based yan sa natanggap mong income upon assessment ng Bureau of Internal Revenue. So, titingnan po nila kung gaano ka-profitable yung iyong negosyo for that taxable year. And then based on the amount that you declared, ito-charge ka nila of a corresponding income tax. Nakita po ng BAR upon their assessment that may misdeclaration sa ITR based sa profit o kinita ng sole proprietorship nila for those periods, for that period of time. Ano po yan? Yung consequences would be, well, syempre, hindi na po makakapag function yung business because of non-payment of taxes. They will not be able to legitimately conduct their regular operations. So isa po yun sa mga consequences. And of course, may tax liability such as in this case, may criminal charges nga po na na-file sa kanila. May epekto ho ba yung tax cases na ito sa pag-usad ng mga kaso kaugnay ng flood control project anomaly ni Nasara at Curly Diskaya? Independent po yung tax evasion cases sa current
sa other cases that the Discayas may be held liable for. So sa flood control, kung sabihin po natin they are found to be liable for any other crimes, hiwalay pa po yun sa tax evasion. Tandaan po natin na ang tax evasion cases na to were complaints na isinampa ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue. So sa ibang kaso po pwede ang maging complainant NBI. Depende po yan sa law enforcement agency or government agency that conducts the investigation for specific acts. Attorney, puntahan ko naman yung preliminary investigation sa plunder complaint naman laban kina Senator Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla kahapon. Binigyan ng DOJ ang NBI hanggang February 12 para magsumiti ng karagdagang ebidensya. Ano yung aasahan oras na maisumiti na itong mga dokumento ng NBI? Opo, so pag-submit po ng NBI ng documents, ng mga dokumento nito na minanifest nila, sinabi po nila sa mga prosecutors na may makaragdagang sila mga dokumento na gusto i-file. Pag nakita na po yun ng mga prosecutors, syempre, kailangan po ma-furnish ng kopya ang mga respondents. And upon receipt of the documents submitted by the NBI, mag-file naman po ng kontra-salaysay or counter-affidavits itong mga respondents based on not just the complaint but also the additional documents. And then pag-submit po ng counter-affidavit, dun po magiging submitted for resolution ang kaso. Ibig po sabihin, pag nakuha na po ng mga piskal ang mga impormasyon na to, mga defenses and sa yung mga documents from the complainant, susuriin po nila itong mga dokumento and then we'll determine afterwards kung sapat ba yung ebidensya para ihain yung kaso in court. Kahapon parehong no-show sina Senator Jinggoy at former Senator Bong. At tanging mga abogado lamang ho nila ang dumalo. May epekto ho ba ito sa kaso? Sa ngayon po wala naman sapagkat the first setting po of preliminary investigation para lang po yan sa pagtanggap ng complaint eh. So normally kahit abogado lang po ng respondents ang pumunta para tanggapin yung complaint, sapat na po yun. In this case, syempre alam po natin na yung NBI ask for additional time to submit additional documents. So pagtanggap po ng abogado, pwede, na po yan, okay lang po na abogado tumanggap, but at the time na magka-file na po ng counter-affidavits itong mga respondents, dun po kailangan nilang humarap kasi hindi po pwedeng idaan lang sa abogadong counter-affidavit. Necessarily, kailangan po sumumpa ng respondent before the prosecutor attesting na totoo yung mga sinasabi nila sa kanilang mga kontra-salaysay. So sa ngayon po, wala naman pong epekto. Dumalaw rin po si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa preliminary hearing. Ano yung naging papel niya sa kaso? Opo. So si former DPWH Secretary Manuel Bonoan is a co-respondent in the same plunder case kung saan po respondent or main respondent si Senator Jinggoy Estrada. So kumarap lang po siya sa panel of prosecutors to receive the complaint himself along with his lawyer. Tapos mag-file naman po siya ng counter-affidavit niya upon such time na sa next setting po ng preliminary investigation. Ito ang mga respondents sa plunder complaint ay may travel restrictions ho ba sila? Sa ngayon po wala, alam po natin na ang restriction na ibibigay sa travel ay pwede lang po gawin ng court. Dahil po yan, ang principle behind that is that korte lang po ang makakapag-issue ng whole departure order. So sa ngayon po, since wala pa po sa korte, ang kaso na to, nandito pa po tayo sa DOJ, ina-assess pa po ng prosecutors kung may sapat na ebidensya para ihain yung kaso in court. Then right now po, the restrictions are limited to oversight. So ibig sabihin, kung nais po nilang umalis ng bansa, tututukan naman po ng government ang kanilang pag-ikot at paggalaw across different jurisdictions. Pero yung pagpigil po mismo, kailangan korte po ang mag-issue ng whole departure order. Panghuli, Attorney, kailan malalaman kung ang kaso ito ay iaakyat na po sa korte o ibabasura? Apo. So with respect po dun sa kaso ng mga Discayas on the tax evasion cases, of course, once the cases are filed with the Court of Tax Appeals, may corresponding warrants of arrest to be issued. And manonotify din po yung parties na aandar na po or magsisimula na ang trial. And of course, once this happens, once we receive the proper notices from the respective courts,
then the public will be notified as well of the commencement of these proceedings. Marami pong salamat sa inyong oras, DOJ spokesperson, Attorney Paulo Martinez. Nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakay ngayon natukuyin naman kung sufficient in substance ang mga reklamo. Para sa update magbabalita, mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano na ang update dyan? Yes, Cheryl, ngayon dito sa House of Representatives ay tuloy-tuloy pa rin ang preliminaries ng House Justice Committee kung sufficient in substance nga ba yung dalawang impeachment complaints na i-file against President Bongbong Marcos. So far narinig na natin yung grounds ng unang impeachment complaint. Kabilang na nga dyan yung na-file ni Attorney Andre De Jesus na endorse naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jen. Amy? Amy? Alright, Amy, babalikan ka namin, ayusin lamang natin ang ating linya ng komunikasyon sa iyo. Samantala, sa Senado, formal lang pinalitan ni Senator Erwin Tulfo si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Nangyari ang balasahan sa gitna ng mainit na batuhan ng kritisismo ng ilang senador at mga taga-Chinese Embassy. Miyembro ng minorya at hindi pumirma si Senator Amy sa resolusyon ng Senado na tumutuligsa sa China. Pero nilinaw ng mayorya na hindi ito ang dahilan ng balasahan. Hindi naman isinasantabi ni Senate President Tito Soto na isa ito sa dahilan kung bakit maugong ngayon ang bali-balitang gusto umano siyang patalsikin ng ilang senador. May ilan daw kasing kasamahan niya ang hindi natutuwa sa pamumuno niya sa Senado. Nilinaw naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na wala silang sapat na numero para patalsikin si Soto. Pero aminado siya na merong mga usapan ngayon sa minorya tungkol sa direksyong tinatahak ngayon ng Senado. Balikan natin si Amy Atienza mula pa rin sa Kamara ukol dito sa pinag-uusapang impeachment complaints kay Pangulong Bongbong Marcos. Amy? Yes, tulad nga nasabi natin kanina, Cheryl, nagkaroon na ng manifestation itong unang impeachment complaint na na-file nga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi ni endorser Representative Jet Nisay na yung grounds for the impeachment complaint ay graft and corruption, culpable violation of the Constitution, pati na rin yung betrayal of public trust. Ngayon naman, pinapakinggan natin yung mga offenses na nailagay nila para nga ma-identify o ma-determine kung sufficient in substance ba itong mga yung mga nakalagay sa inihaing reklamo. So una, narinig na natin yung alleged kidnapping nga daw kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, kung saan nasabi ni Representative Laila de Lima na insufficient ito sa substance dahil hindi ito allegation of facts, kundi mga legal conclusions lamang. After bukod pa dyan, nasabi din dito yung statement ni Senator Amy Marcos noong nakaraang buwan kung saan nga sinasabi niya na drug user daw si President Bongbong Marcos. At ngayon naman, pinapakinggan natin yung diskusyon ng mga mambabatas tungkol naman dito sa unprogrammed appropriations na nakapaloob sa budget simula pa 2023 hanggang sa 2026 na budget. So far ay hindi pa natin napapakinggan yung opinion ng mga mambabatas dito tungkol naman sa Maza et al. Complaint, at yan yung patuloy nating aabangan natin dito mismo sa loob ng Kamara. Cheryl? Kanina may pinagbotohan yung mga kongresista kaugnay doon sa annexes ng reklamo. Ano ang detalye nito? Cheryl, kasi ngayong araw ang kinakailangang i-identify o determine nga yung sufficiency nito sa substance. Pag sinabi kasi natin sufficient in substance, ito yung mga recital of facts, mga salaysay ng mga pangyayari na nagsiserve bilang claims ng mga complainant na gusto nilang i-prove pagdating na nga nung hearing mismo sa impeachment kung sakali mang sufficient in substance itong impeachment complaints na na-file laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kanina narinig natin kasi na
gusto sana ni Representative Terry Ridon na isama nga yung annexes bilang authentic records at ma-evaluate ito ng mga mambabatas para nga daw makita kung sufficient in substance yung mga inihaing reklamo laban kay PBBM. So nagkaroon ng botohan kanina, 21 yung in favor na wag na daw munang pag-usapan yung annexes at 24 naman yung not in favor. So technically ngayon, nira-rundown nila yung annexes na nakapaloob dun sa mga inihaing reklamo laban kay PBBM. Cheryl? Napa-walkout kahapon si Justice Committee member Congressman Benny Abante. Present ba siya ngayon? Yes, kahapon, Cheryl, nakita natin after nung votation nga doon sa sufficiency in form nung dalawang impeachment complaints, nagpahayag na din si Representative Benny Abante na gusto niya nga daw sana mag-walk out dahil hindi pumabor sa kanya yung desisyon ng majority ng House Justice Panel. So ngayon nakita natin doon mismo sa loob na in attendance pa rin naman siya dito sa talakayan naman ng sufficiency in substance sa impeachment complaint laban kay PBBM. Cheryl? May mga nakausap ka bang mga miyembro ng komite dyan sa posibleng kalalabasan ng pagdinig ngayong araw? Tatawid ba ang impeachment complaint o malabo pa? Cheryl, dahil nga nagsisimula na rin yung preliminaries mismo ng House Justice Committee tungkol nga dito sa mga impeachment complaint, ay hindi na muna nagbigay ng pahayag yung mga miyembro ng Justice Committee. Pero kung babalikan lang din natin yung ilan sa mga statements na narinig natin dito sa Kamara, nung mga nakaraan pa, nabanggit din ni Deputy Speaker Ronnie Puno na walang credible evidence, confidential na walang credible evidence na maipapakita yung mga mambabatas, lalo na yung mga complainant, kung sakali mang i-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tumatakbo na ba yung 10 session days na itinakda ng Supreme Court para sa pagproseso nito? Technically, Cheryl, hindi pa tumatakbo yung 10 session days dahil kung pag-uusapan natin na yung proseso ng impeachment dito sa Kamara, nakita na natin kahapon na may dalawang impeachment complaints na ipinasa sa Office of the Secretary General kung saan kailangan pa itong i-verify at i-authenticate ng Secretary General ng Kamara. After niyan, ay tsaka pa niya ito i-refer kay Speaker kung saan dun pa lang magsisimula yung pagbibilang ng 10 session days. Dahil dun sa 10 session days, aabangan kung mabibigyan nga ba ng Speaker yung order of business, itong mga impeachment complaint. At dun na nga magtutuloy-tuloy yung proseso sa impeachment kung saan i-refer ni Speaker sa Justice Committee yung mga impeachment complaints na naihain kahapon. So, doon pa lang magsisimula talaga, Cheryl, yung pagbibilang ng 10 session days. At pag hindi nabigyan ng order of business itong mga impeachment complaint, ibig sabihin in action na yung mga impeachment complaint na naipasa sa Office of the Secretary General. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa lagay ng panahon, binabantayan ng Pag-asa ang low-pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Mataas kasi yung tsansa na pumasok ito sa bansa at maging isang ganap na bagyo. Oras na mangyari yan, tatawagin itong bagyong Basyang. Sa ngayon, nasa bandang silangan ng northeastern Mindanao, pero masyado pang malayo para makaapekto sa bansa. Ang nagpapaulan ngayon sa Visayas at Mindanao ay ang shear line na pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Magiging maulan din sa Luzon, lalo na sa extreme north dahil pa rin yan sa amihan. Habang posible rin ang mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Umarangkada na ang one-day bazaar for a cause ng Alagang Kapatid Foundation. Para sa detalye, live na magbabalita si Laila Pangilinan. Laila, ano-ano yung mga pwedeng mabili ng mga kapatid natin dyan? Ang tanong din, may natitira pa ba?
Cheryl! Nako, eto na nga, nasa day 2 na tayo ng ating Kapatid Bazaar 2026 at talagang samot-saring mga pre-loved items mula sa ating mga kapatid anchors at hosts ang mabibili sa napakamurang halaga dito. Mula sa jacket, sapatos at kung ano-ano pang mga boodle finds ay mabibili natin dito talaga. Meron din mga bags na para sa mga lalaki at sa babae. Kabilang nga sa may malaking ibinahaging pre-loved items ay ang ating kapatid veteran journo at news anchor Ces Drilon. Meron pa mga items dito, Cheryl, as low as 20 pesos at aabot naman sa 10,000 pesos yung pinakamahal na item dito na mga branded clothes ng ating mga anchors na pang-collectors item na din. Ako, yung mga bag ang gaganda. Grabe. Ang malilikom sa bazaar ay mapupunta sa ating beneficiary. Ito yung beneficiary ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated na Eco Nanays na gustong bumili ng embroidery machine. Alam mo, Cheryl, as of yesterday, yung day 1 natin, umabot na sa halos 50,000 pesos yung kanilang nalikom na halaga. Saktong-sakto yon kasi nasa 50,000 pesos ang halaga ng isang embroidery machine. Yun na yung pinakang simple. At ito naman, ang booth ng ating beneficiary na Eco Nanays. Ito si Mami Pen. Ayan, ang tinutulungan ng Alagang Kapatid Foundation. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, sa pagbili, netong ating mga pre-loved items na to, makakatulong din kayo sa ating mga Eco Nanays. I-push na natin yan ngayong araw na to kasi hanggang 5 p.m. na lang ang ating Kapatid Bazaar dito. Sana makaipon talaga tayo ng more than 50,000 pesos. At alam nyo ba, etong mas masaya. Huwag na natin isikreto, ipamalita nyo na sa kanilang lahat na pagdating ng 4 p.m., at talaga namang marami pa ang mga boodle finds na naandito. Sabi ng Alagang Kapatid Foundation Inc., 30% off na lahat yan dahil all must go. Kaya dali na, sugod na at mamili na ng mga damit. Ito, favorite ko talaga to. Ang laki lang talaga ng braso ko. Tinan mo, 100 pesos lang to, Yengo. Sige, balik muna sa inyo sa studio. Galing na ako dyan kahapon, namili na ako, pero babalik ako ulit. So this time, Laila, ay open na po ito sa publiko. Magtungo lamang po kayo dito sa TV5 Mandaluyong. Maraming salamat, Laila. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim, kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.